Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon, i-discuss naman natin bago natin malimutan kasi yung ating nakitang idea at kasi balak natin magkaroon ng experimentation dito sa ating character na wizard kasi medyo nagkasawa na tayo dito sa energy natin, energy na wizard. So, balak natin siyang gawin na swiftness. So, aralin muna natin ano ba ang maganda, yung energy or yung swiftness na wizard. So kung mapapansin nyo tayo ay energy na wizard, red boss sa atin, napakadali lang, no? 2 to 3 minutes or 3 to 4 minutes ang ating red boss. So dahil siguro sa mga skills natin, syempre sa ating build ng character. So mabilis siya mag-RB, mabilis na siya magpa-level. So dito sa int natin, level 7 lang siya pinataas natin kasi hindi na natin napapataas yung kanyang level nitong master talent natin dahil medyo mahal na siya at saka meron tayong ibang ginagawa, no? Ipa-priority na ipinapa-level up or pinagkakagastusan. So kung makikita nyo dito, itong kasing mga skills ko na pinataas ay naging helpful siya dahil mabilis akong makapagpa-level at the same time makapatay ng RB sa Sage War. Kung hindi tayo una, pangalawa, pangatlo tayo, no, top 3 tayo doon. Pero sa Sage War, hindi sa cross server war. Dahil itong mga mga skills natin, minamax level natin, no. Tulad niyan, yung Pyroblast natin, level 15 yan, pinataas natin talaga siya dahil nga meron siyang 3.75% na dagdag na damage sa atin do sa ating Pyroblast. More on Pyroblast tayo. Yung Pyroblast pala natin ay level 6. I-discuss din natin yan kasi magbabago yung ating skills no. So dahil nagbago tayo na kung mag-swiftness tayo, magbabago rin yung skills na ginagamit natin. Baka i-set aside ko na tong Pyroblast, hindi ko na siya gagamitin kahit na ginagamit natin to sa PvP, sa RB at saka sa pa-level. Sa pa-level, no, sa mga minions ginagamit natin ito. So ang papalitan natin ito guys, no, magkakaroon tayo ng part 2 or part 3 ng ating video dito dahil maraming dapat i-explain dito sa ating pag-change ng ating mga master talents at the same time ng ating character, no. Hindi naman change class ng character pero change ng ating mga parang type natin or attributes natin, gagawin nating swiftness. Kasi may mga nagsabi kasi na try daw natin ano ba mas maganda, yung energy or yung swiftness na master talent. So susubukan natin siya guys kasi hindi tayo makapagbigay ng insight about dito dahil hindi naman natin siya talaga totally na experience. So gagawin natin, susubukan natin siya. Medyo magastos din dahil marami tayong papalitan dito, yung ating stats, yung ating master talents, at the same time yung ating yung mga skills natin, no? Yung papalitan natin, bali tatlo. Yung pag-reset ng stats, pag-reset ng master talents, at the same time pagpalit ng mga skills natin. So medyo magastos din, parang umaabot din ng 1,000 dias yung ating magagastos dito sa pagpapalit ng ating attributes, no. So lipat tayo sa kabilang server, sa kabilang channel dahil nga medyo ang hirap maghanap ng red boss dito dahil ang dami ng 550 plus. Ngayon pag nasa 550 na kayo, kung napanood niyo yung mga dati kong video guys, nung pagkatungtong ko ng 550, lahat ng red boss doon, syempre dapat may buff tapos naka-angel ako kaya kong tangkihin yun, yung red boss na yun, na hindi ako namamatay. Hindi ko rin naatrasan, nakatayo lang talaga siya. Energy type tayo niyan, hindi tayo swiftness. Okay? So dahil doon, medyo hindi na tayo gumamit ng death shield. Ang ginamit na natin yung ating attack shield at syempre yung ating staff, yun lang naman. Tapos pinapatas natin sa fruits yung agi natin. Kaya siguro medyo kaya natin tangkin yung mga red boss doon. Pero ngayon, pagka binago natin yung ating attributes dito, yung pagiging swiftness natin kung sakali man, magbabago din yung playing strategy natin kung paano ba. Hindi ko pa masabi guys So, mag-comment naman kayo diyan yung mga wizard na swiftness yung style o yung attributes nila, no? So, yun. Tapos, kung mapapansin nyo, yung stats naman ng yung mga skills na bigay naman ng swiftness. Ibig sabihin ng swiftness, syempre parang stealth type, mas maraming miss yung tatama sa'yo. So, mas kaya nating tangkayin itong mga red boss.
Pero kasi ang iniisip ko lang talaga, baka naman matagalan akong patayin yung red boss dahil mababawasan ako ng damage. Tapos ito, 'di ba, yung isa nating yung agi up ata yun. More na mas mataas yung agi mo, mas mataas ang attack speed, 'di ba? Tapos dahil meron pang skill dito na agi by percent, bare mo 10% yun, yung agi na yung pag na max level ko, kung 2,000 na yung agi ko, kabibigyan ako ng additional 200 agi kung 10% ang dagdag sa akin. Tapos dadagdagan natin itong yung parang poison na skill na yon. Parang maganda yung skill na yon. Kasi mawawala yung skill na sorcerer natin yung matataas yung damage natin. Mawawala yun kasi nga para sa energy type yun. So parang papalit yung poison na yun. Parang nagiging dalawang poison dito. Hindi ko pa natatry guys. Susubukan natin yan sa susunod na video natin. Tapos yung agi lang patataasin natin. Itong CC mess up hindi ko na yan patataasin. Tapos yung SD regen siguro yan patataasin ko yan by yan pag inatake tayo ng inatake, tataas yung ating SD regen or mare-restore. Good for PvP yan, no? Yun yung mga interpretation ko guys. Correct me if I'm wrong kung may mga interpretation ako mali kasi wala naman perfecto, no? So bahala kayo dyan. Alam ko naman yan, no, yung mga ganyang bagay. So lagi naman tayo nagkakamali at willing naman tayo matuto, 'di ba? Yung mga babae lang naman hindi willing matuto So lagi kasi silang tama. Tapos ito naman yung handheld Thunder Mastery. Patataasin natin yan, may knockback yan. So yan yung pinaka magiging feeling ko magiging primary weapon skill ko, guys. Tapos itong Blizzard patataasin natin yan dahil hindi natin gagamitin yung Evil Spirit. At kahit naman nung nasa energy tayo, ginagamit natin yan para sa dungeon, sa DS o tsaka sa Blood Castle. Tapos itong handheld talaga, ito gagamitin natin yan kasi yan at saka yung poison yung magiging primary attack natin or skill natin para sa PvP at saka sa red boss. Okay? So nakita ko kasi dyan, parang nabasa ko na maganda yung bigay niya. Pero mas mahina yung damage niya compared doon sa Pyroblast. Pero mas maganda kasi yung effect niya tulad ng knockback. May nakalaban kasi ako yung parang STRMG. Mas effective yung parang ano matawag doon, yung lightning ko sa kanya compare do sa Pyroblast kasi parang nahahagis siya, so kailangan niya lumapit pa sa akin. So dahil doon na parang nadidefocus yung character niya, hindi ako namamatay agad at hindi niya ako nahihit agad. Yung last skill nun hindi ko patataasin guys, yung nakita niyo sa huli, hindi natin patataasin yan kasi parang hindi ko pa alam kung paano ba siya gamitin. So tapos dito naman sa ating yung skill talent natin, kung mapapansin niyo dun sa energy natin, pinataas natin yung Pyroblast. Dagdag yun ng 3.75. Dito maganda sa sa swiftness, yung thunder natin dito, ayan, kita dyan 3.75 lang ang dagdag sa ating Pyroblast skill. Tapos dito naman sa ating handheld ba yan o ano man tawag dyan, yung lightning natin, no, mas madaling bigkasin yung lightning natin. Parang 15% ata ang dagdag na damage sa atin. Pero mas mahina kasi talaga ng konti. Parang 130 yung damage ng lightning, tapos 175 naman yung damage ng Pyroblast. Pero ito by percent, yung Pyroblast natin parang 15% ata yung dagdag niyan na pag na maximum level natin yan. So pag nag-reset yan, mangyayari dyan syempre mare-reset yung ano natin. Pag level 15 yung ating Pyroblast, so i-level 15 na natin itong ating handheld na lightning. Tapos ito meron pa siyang second skill guys, so yung parang mapablind yung kalaban. Kaya nga sabi ko sa inyo parang nadidi-focus yung kalaban. Mas effective yun syempre sa mga player na may nakalaban kasi ako na wizard dati nung BK ako, tapos wizard na rin ako na energy, tapos meron ako nakalaban na wizard na swiftness. Malalaman mo kasi ang primary skill nila is lightning Hindi ko siya matamaan agad-agad dahil nga parang lumilipad yung karakter ko na tumatalsik palayo. Minsan tumatalsik paharap din sa kanya. So minsan nadidefocus yung karakter ko. Tapos nagkakaroon pa ng miss. Puro ako miss dun sa kalaban na yon. Okay? Tapos yung poison nila ang lakas. Yung poison hindi yun yung parang nagmi-miss yun na rekta yun na damage talaga sa buhay ng karakter mo. Tuloy-tuloy yun. So kung dalawa tong damage niya, tulad niyan may venomous na dagdag na percent sa poison niya, malaking factor yun para sa PvP at the same time sa pagre-red boss, pag-red hunt, pagpapatay ka ng mga boss dito. So feeling ko maganda naman itong swiftness. Susubukan natin yan guys. Next na video natin yung skills naman natin, ano ba patataasin natin doon kasi magbabago talaga
ang ating playing style dito sa wizard natin kapag nagpalit tayo ng from energy wizard to swiftness na wizard, guys, no? Ngayon, comment naman kayo below kung sa tingin nyo, ano ba mas maganda, energy or swiftness na wizard. At bahala kayo, walang problema sa akin kung may mga correction. Mas maganda yung natututo ako, at the same time natututo din yung mga nakakabasa at nakakapanood na itong video na ito. Please consider like and subscribe kung tayo ay gusto pa natin dumami mga players natin, dahil medyo unti na lang ang naglalaro ng MU Monarch dahil nga siguro busy na rin sila, no? So yun lang, and have a good day. Bye bye.